topic for today is about money is not enough, how to deal with the situation. So, based on my own experience, yung sa aking mga ang naisip kong mga paraan, yun nga dahil may work ako naman, so yun. Siyempre, nagstay ako sa work ko, then pinahalagahan ko talaga siya, minahal ko ng pinigay ko talaga yung oras at minahal ko siyempre ang aking trabaho na dapat naman talaga yun ang ating ibigay. So yun yung aking pinagkuhanan ng source of income. Siyempre dahil sa dami ng mga gastusin, siyempre hindi natin maiwasan na hindi sapat yung ating sahod para tayo ay yung mga gastusin sa araw-araw. So syempre malaking bagay talaga yung may trabaho, kaya dapat mahalin natin at yun lang talaga yung pinanghawakan ko nung ako ay nagipit asin talagang nasimot lahat ng savings ko. Wala akong syempre nandyan yung family, yung mga friends, yung pero syempre hindi naman lahat kailangan iasa sa kanila. So syempre tayo, 'di ba? Kailangan matuto tayong i-survive ang ating sarili. So syempre nandyan sila para sumuporta, pero hindi sa lahat ng oras lagi tayong kasi may kanya-kanya din sila syempre iniisip. So yun, talagang inano ko yung aking work, so dedicated to my work talaga. So yun ang aking talagang minahal at ibinigay ko ang aking puso't isipan. Ayan ang aking work. And then syempre yung pangalawa, syempre yun nga yung ako ng mga sidelines. Ayan, nandiyan na pumasok na kung ano mga sidelines ang pinagagawa ko. Syempre nandiyan yung nag-abon ako, nag-boardwalk, nag-Natasha, passion exchange, at saka MSE, basta lahat na ng pwedeng ibenta, mga chichiria, mga burger, lahat ng klase at kung ano-ano, lahat na yun ginawa ko para lang magkaroon ako ng extra income, para may pandagdag ako sa aking mga gastusin, at syempre para mas kung sakaling may nangailangan, pwede rin tayo makatulong syempre. So yun yung aking mga pinagkaabalahan na talagang yun, pagkagaling ko sa trabaho, talagang inaano ko pa yung sinisingit ko talaga yung pagkuha ng order, i-deliver ko pa, nagtitinda pa ako. So lahat yun ginawa ko talaga para magkaroon lang ako ng extra income. Then yun nga, dumaan yung pandemic, syempre naglaylo ako ng pag-iibo, Natasha, Boardwalk, at saka so sinettle ko talaga lahat ng aking credit sa kanila. So nandun yung talagang naubos yung savings ko dahil talagang inabunuhan ko, kasi di mo naman syempre ang mga na yung mga kumuha, syempre hindi ko siya pwedeng pilitin na kasi syempre lahat din nangangailangan ng mga panahon na yun. So lahat talaga, so wala talaga akong ibang kinapitan. So yun, nagdiskarte talaga ako hanggat kung anong pwede kong itinda, tinitinda ko. Anong pwede kong mailuto, ginagawan ko ng paraan yung mga bagay-bagay para lang masurvive ko yung aking mga pangangailangan sa araw-araw. Pero syempre yung sahod, syempre nandyan naman, kaya talagang yun yung work ko talagang doon ko talaga binigay ang lahat. So yun, dumating talaga yung puntong nasimot talaga dahil yun nga, syempre yung pera ko napunta talaga sa pagbabayad. So ayan, pero syempre tuloy-tuloy din ang laban lang talaga sa buhay, kaya yun, hindi talaga ako tumigil na magdiskarte ng kung ano-ano. So talagang walang imposible, basta magsipag lang talaga, sipag at tiyaga ang puhunan para lang sa maayos na kinabukasan. So wag tayo mawala ng pag-asa. So yun, syempre yun nga, dahil hindi sapat yung aking
yung pera, syempre may kinikita ako, pero syempre ano naman siya, tama lang talaga sa ano, ayun, so wala tayong maitabi. So dumating yung punto talaga, yun nga yung ginawa ko, yun nga yung as in, kahit gusto ko mag Jollibee yun, hindi ako nagbibili ng kung mga ano-ano, like yun, nag-save, kumbaga inano ko talaga yung pera ko, like pag gusto ko ng chicken, nakikrave ako sa chicken, syempre sa fast food, diba, Jollibee or McDo. So nag-iisip talaga ako ng paraan yan. So nagkikrave ako ng chicken, ang gagawin ko niyan, pupunta ako sa yung alam mo yun, yung nagbebendo lang na sa, diba, mura lang naman yun, 25 pesos. So yun ang option ko para lang makain ko yung gusto ko, para lang mas lalo akong sipagin. So yun, gumawa talaga ako ng paraan para mag-ano ako ng yung mga, hindi naman, yung mga pwede kong i-save, sinisave ko talaga. So yun, hanggat maaari, nandyan yung paglalakad, pag may pupuntahan ako sa Albawa, kasi syempre nag-iibon pa na Natasha, ang ginagawa ko, imbis na sasakay ako, pag malapit naman, nilalakad ko yan. Tapos yung lagi ako nagbabaon ng tubig, biskwit, lahat-lahat ng mga pagsisave, ginawa ko talaga para lang, syempre, yung pera, ano talaga, na magkasya. Syempre, at saka hindi ako bumibili ng mga hindi ay importanteng bagay. So, hanggat maaari, iniiwasan ko muna magbili ng, like, sa cellphone. Syempre, pinagtyagaan ko talaga yung cellphone ko na kung ano lang na minsan, ano na siya, yung, alam mo yun, na ululobat na, kahit charge yung ano, tapos hindi nakaka-receive ng message, tapos ang tagal i-charge, yung kumbaga, hindi na ano yung volume, ganun, talagang pinagtiisan ko yon. So, yun, pinagtyagaan ko talaga muna na kung ano lang yung nakakayanan ko. So, yun lang talaga yung aking, hindi, binibili. So, hindi ako masyadong ng mga hindi importanteng bagay. So, syempre, para maano ko yung sarili ko na makapag-save kahit papaano. So, yun nga. So, yun. Dumating na sa puntong, syempre, naranasan mo yun talagang asin. Yun nga, hindi sapat yung pera mo. So, yun. Nagana ako nun na talagang sabi ko, kailangan ko din mag-save. So, yun. Nagumpisa na yung nag-save ako, yung sa sahod ko, yun, hanggat yung may mga gusto akong bili, hindi ko muna siya binibili. So, yun. Nagumpisa akong mag-save. So, kahit 500, 1,000, so yun, pwede nating gawin yan para lang ano tayo, na syempre, pag nagipit, may nadudukot. So, malaking bagay po yung pagsisave talaga para pag nagipit tayo, may madudukot tayo. At syempre, kung may mga ilangan, pwede rin tayo makatulong sa iba, diba? So, yun, importante po talaga yung pagsisave para kung sakaling may mga importante tayong bilhin, mga pangangailangan na hindi natin sukat akalain na kailangan talagang emergency, ganun. So, yun, talagang pinaka the best yung may save talaga kahit papaano. Kahit magkano pa yan sa bawat sahod. So, malaking bagay po talaga yung nagsisave sa ating sahod. May itatabi, pwede tayo bumili ng, halimbawa, yung mga nakikrave tayo. Ako, like, for example, sa akin, yun lang yung ano ko talaga sa sarili ko, parang reward. Yung food, mahilig talaga ako sa pagkain. So, yun. Pag nakakain ko na yung mga simpleng i-treat ko man lang ang sarili ko. Like, pag sahod ko, mag-Jollibee muna, kahit 1 piece of chicken, gano'n. Mga ganong bagay. Milk tea, yun. Mga ganong bagay na pwedeng, yung parang mabus lang yung iyong, yung sarili na, sige, lagi kong sinasabi sa sarili ko. Like, pag minsan, sobrang pagod na ako, parang feeling ko down na down, sukuna. So, yun, naisip ko na lang, minomotivate ko yung sarili ko. Yun, kailangan ko magtrabaho para makabili ako ng mga gusto ko at sa Jollibee, ganun, matreat ko yung sarili ko. Kung hindi ako magsisipag, hindi ako kakain ng masarap. So, yun lang. Kaya dapat learn to save po tayo para mas po yung ating mas maganda, kasi yung sakaling mga ilangan, may madudukot talaga. Yun.
Ayan, and syempre, yung mga naranasan natin, syempre like, di naman maiwasan, di ba? Talagang ano. So, dapat matuto tayo dun sa sitwasyon na yun na dapat yung dati ganito ako, dapat hindi na ngayon. So, like for example, like nasa money, so yun, dapat matuto tayo mag-save na yun, yung mga hindi natin ginagawa dati, like magastos, kung ano-ano mga binibili. So, syempre nauubos yung ating pera sa mga walang katuturan. Okay lang naman yung mga importante. Pero syempre may mga bagay, di ba, na di natin maiwasan, na nabibili natin, nagagawa natin, na hindi natin sinasadya, na hindi naman mga mahalaga. So, matuto tayo sa mga karanasan na ating pinagdaanan. So, yun. Dapat mag-evolve, kumbaga. I-ano natin ang situation, like the negative things into positive situation. Siyempre, para sa atin din naman kinabukasan ang ating gagawin. At siyempre, para mas makatulong tayo sa ibang tao. So, yun lamang po. Hanggang sa susunod pong topic. Maraming salamat po.